By the way, ako nga pala ulit si Mara dyan, mga mamishi ko. Meron po akong konting sharing, sharing moments po. Ang tagal ko po kasing, ang tagal ko rin nagpahinga sa live, guys. Kaya nung nag-start po ulit akong mag-live, parang hindi ko po alam kung paano ko i-adjust yung voice ko. Then, hindi ko rin po alam kung may manonood kasi ang tagal ko nga pong nagpahinga. Nagpahinga po ako sa pagla-live kasi po nung last vacation po, na nagbakasyon po. Hindi ko po inisip yung healthy ko. Parang wala po yata akong gaanong tulog nun. Parang inabuso ko yung katawan ko. Live ako ng live. Tapos umaabot ako ng alas 6 ng umaga, hindi pa ako nakakatulog ng maayos. Kaya po sabi ko sa sarili ko nung umuwi po ako dito, kasi nagbakasyon ako sa sa nanay ko nung umuwi ako dito. Nagkasakit po ako ng 1 week. So gagaling po ako sa umaga, sa gabi po is nagkakasakit ako ng gusto. Parang naglalaro po sa naglalaro po ang lagnat ko sa 37, 36, tapos sobrang lamig na lamig po ako ng time na yon. Tapos nung gumaling po ako, siguro 2 araw lang, tapos bumalik po ulit. Sabi ko nun, Lord, sige po, kung pagalingin nyo lang po ako, talagang i-stop ko po yung pagla-live ko. Then papahinga ko na lang yung katawan ko. Mag-pure posting na lang ako. Magpo-post na lang ako ng mga videos kung sakaling talagang gusto nyong magpahinga ako. After po nung humiling ako at humingi ako ng guide, sabi ko, sige po, magpapahinga po ako, hindi ako magla-live ng isang buwan or ilang buwan po. Yan ang sabi ko sa kanya. Kinabukasan nun, dahil 1 week nga po ako nagkasakit, laking gulat ko po nung time na yun, hindi na po ako nagkasakit. Kasi yun nga lang po siguro yung way ni God para pangalagaan ko yung sarili ko. Pero dumaan po yung mga ways na yun. Thankful pa rin po ako kasi kahit na hindi po ako nagla-live is nagkakaroon ako ng mga sales. Doon po nakaranas ako ng sales nung nag-post po ako ng videos ng helmet. For the first time po, ang pagpo-post ko po ng helmet is naka-item sold po ako ng magkano po yun. Ang item sold ko nun is 15.2k sales. Okay, nakabenta po ako ng ilang piraso ng helmet, guys. Then, ang views ko marami din. Kaya sobrang thankful po ako kasi nag-boost po yung videos na ginawa kong yun. Sabi ko, for the first time nag-boost, talagang nakabawi po ako. Hindi ko man po natapos yung weekly task na binigay ni TikTok sa akin noong time na yon. Bumawi naman si Lord. Dahil kahit na hindi po ako nagla-live, is nagkaroon po ako ng boost videos. Umabot po ng 4,000 mahigit yung views na yon, at nagkaroon ako ng maraming benta sa helmet na yun. Kaya thankful po ako. Kasi ang laki po ng naging commission ko doon. Ang laki po ng natanggap kong commission. Then after po nun, sobrang thankful po ako kay Lord sa mga grateful ko. Hindi ko po sinasabing hindi ako napapanghinaan ng loob, ha. Napapanghinaan din po ako ng loob every time po na wala po akong benta. Sabi ko, sana magkabenta ako. Minsan po sinasabi ko sa sarili ko, napapagod na ako, parang gusto ko nang sumuko. Pero sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng sign kung dapat ba akong sumuko or hindi. Pero kahit ganun po lagi, nagtatalo yung isip at puso ko, pero tinutuloy ko pa rin. Kahit sobrang hirap po ng situation, guys, ginagawa ko pa rin yung best ko. Sabi ko nga, thank you Lord kasi hindi niyo ako pinabayaan. Mahina man po yung benta ko, at alam ko kahit papano is nag-worth it po lahat ng pagod, puyat at hirap ko. Sobrang happy ko lang kasi kahit paunti-unti is na-achieve ko yon. Sana this time ma-achieve ko ulit yung goal ko at makuha ko ulit yung mga sales revenue
na inaasam-asam ko, ma-unlock ko din po yan. Trust ako at may tiwala ako kay Lord na mangyayari po lahat ng mga yan. Kaya sabi ko nga, I surrender everything, my futures, my future, my family's future, my dreams. Alam kong hindi hahayaan ni Lord na hindi makuha o ma-achieve natin yung mga goal na yon. Siguro, pinaprocess lang niya kasi hinahanda niya lang tayo sa mga blessing na dapat niyang ibabato sa atin. Kung magkakaroon man tayo ng struggle sa buhay, na pinakamahirap sa sitwasyon, daanan lang po natin, ipagdasal po natin na kaya natin solusyonan yung problemang yun. Dahil alam ko, walang magandang maidudulot kung ito ididibdib natin. Kailangan lang natin is magtiwala at magbigay ng tiwala at isurrender natin lahat sa Kanya. Be faith lang po. Faith lang po talaga ang magiging sagot para sa ating mga pangarap, guys. Mas maganda ang pangarap niya para sa iyo at hindi niya hahayaang hindi ibigay yung mga dreams mo. Pag nakakaranas ka ng mas matinding pagsubok, mas mga dagok sa buhay mo, i-grab nyo siya, i-accept nyo lang po siya, pagdasal nyo po na magkaroon po siya ng sagot sa lahat. Lahat po ng problema na pinagdadaanan natin, yan ay pagsubok sa atin kung hanggang saan tayo magbibigay ng faith sa Kanya or tiwala sa Kanya. Lahat ng pagsubok na yan, papagdaanan natin para mas maging matatag tayo at ihahanda niya tayo sa magandang blessing na ibibigay niya sa atin. Basta, don't forget mag-pray lagi po at ipagpasalamat niyo po yung mga nare-receive niyong blessing, maliit man ito or hindi. Malaki man o maliit na bagay yan, ipagdasal nyo at ipagpasalamat nyo po yan. Hindi nyo po kasi nakikita yung mga ibang blessing dahil hindi nyo kasi nakikita yung mga biyaya na ibinibigay sa atin kasi nakapokus nga tayo sa mga problema natin. Huwag nyo pong i-focus ang mga problema sa yung mga solusyon. Yung worries nyo po alisin nyo kasi kasalanan din po yung nagwa-worries tayo. Kaya nga po nandyan si Lord Si Lord po ang magbibigay sa atin ng way para yung mga worries natin is maging compatible tayo. Ipagdasal na lang natin lahat ng mga struggle natin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay po tayo, habang ginigising pa tayo ni Lord, may purpose pa po ang buhay natin. Habang nagigising pa tayo araw-araw, may purpose pa po yan at may plano pa si Lord para sa atin. Kaya i-grab nyo lang yan, i-acceptance nyo lang po lahat ng pagdadaanan yung pagsubok. Huwag nyo po hayaan na kayo ay malugmok doon. Ipagdasal nyo lang lahat para may solusyon lahat ng problema natin. I-grab nyo lang po, i-accept nyo po lahat para may yung blessing po na ibibigay ni Lord, yes, i-accept nyo rin. Hindi nyo po makukuha yung mga yung hindi nyo po malalagpasan lahat ng problema nyo yan kung yan iiyak nyo, maglulugmok lang po kayo or nyo po yan, isa sa puso mo lang yan. Dapat po marunong po kayong i-accept nyo po sa sarili nyo na kaya na pinagdadaanan nyo yan kasi may magandang plano ang Diyos para sa inyo. Don't forget po talaga laging magdasal at magbigay po ng pagpapahalaga sa mga binibigay na biyaya ni Lord. Huwag po kayong mag-alala. Stop worrying po at gawin nyo lang po magdasal araw-araw, magpasalamat araw-araw at maging patient po sa lahat ng plano niya para sa inyo. Okay, wala po tayo sa kinakatayuan natin kung hindi niya tayo binigyan ng talento or ng knowledge or kakayahan na gawin ang lahat ng kanya-kanya po tayo ng journey, kanya-kanya tayo ng winning season at kanya-kanya rin po tayo ng kakayahan. Kaya i-grab nyo lang, i-accept nyo lang po lahat ng challenges sa buhay ninyo. Yan po ang pakakatandaan nyo. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa po tayo. Be patient at consistent at magdasal araw-araw. Magtiwala ka lang. Okay, God bless. Oh, thank you. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo. Follow for more. Heart this video at the favorites and share your friends. Thank you. God bless all. Bye-bye.